Isang butanding na pinaniniwala ang naligaw ang ilang araw ng stranded sa isang pier sa Subic, Zambales. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Jiggy, masusi ngayon ang monitoring dito sa butanding na napadpad nga dito sa Boton Pier. Huwebes pa raw noong nakarang linggo nang mamataan ng mga trabahador dito sa Pantalan ang naturang butanding. Mabagal na lumalangoy-langoy ang butanding ng makuna ng mga kawani ng Ocean Adventure sa gilid ng pier kaninang umaga. Sa itsura ng butanding, mukha naman daw itong malusog. Hindi pa raw may tuturing na fully grown ang 15 talampakang butanding na karaniwang umaabot sa habang mahigit 20 talampakan hanggang 30 talampakan. Nang sisiri nila ito kaninang umaga, wala naman daw silang nakitang sugat o anumang nakasabit sa katawan ng isda. Ewan kung anong nangyari dito sa whale shark na to, hindi natin alam kung ano yung behavior, bakit ganun siya. Wala naman siyang sugat, wala namang entanglement o foreign objects na nakakabit sa katawan niya o sa baba niya. Posible umanong naligaw ang butanding dito sa Boton Pier at nalilito kung paano makalabas sa lugar. Ang pier na ito kasi ang pinakadulong bahagi ng Subic Bay dito sa loob ng dating US Naval Base. Unti-unti naman ito nagiging atraksyon dito. Kanina, ilang mga turista at namamasyal dito sa SBMA ang nagtungo rito para makita ang butanding. Ilang beses namang bahagyang nagpakita ang higanting isda. Ito na raw ang pangalawang beses na may namataang butanding dito sa Boton Pier. Dito sa loob ng Subic Bay, may ilang mga butanding na ring namataan pero agad din silang umaalis. Itinuturing na endangered species ang butanding. There was before a bigger daw dito pero naitaboy nila ng palabas. Ito lang hindi, nagtagal hanggang ngayon pang 5 araw na po. Sinubukan na raw itaboy ng mga taga-SBMA ang butanding gamit ang mga rubber boats pero hindi sila naging matagumpay. Sa ngayon wala raw sila magagawa kundi hintayin ang isda na kusang umalis ng Subic Bay dahil wala siyang makakain dito. Ang tagi daw nila magagawa ay magbabala sa mga barkong dumadaan at dumadaong dito sa Boton Pier. Jiggy? Maraming salamat, Rafi Tima. Nasa biyahe na si Pangulong Aquino pauwi ng Pilipinas galing sa Amerika, pero bago umuwi, nagpaunlak ang Pangulo ng one-on-one interview sa GMA News at doon kanyang ibinida ang kanyang pampasalubong na halos $3 bilyong na investment. Mula sa San Francisco sa California, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngiting-ngiti si Pangulong Aquino nang dumating sa one-on-one interview ng GMA Pinoy TV sa San Francisco, California. Bungad niya sa interview ang magandang resulta ng biyahe niya sa Amerika. Mahigit $2.8 billion na investment daw ang kanyang bitbit sa pagbalik niya sa Pilipinas bukas. Merong bago, merong mga expansion. This will all happen within the next, we'll go back home up to 3 years. Hindi mo na raw sasabihin ng Pangulo kung ilang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho sa pagbuhos ng bagong investment, lalo pat may problema rin sa kakulangan ng trabaho sa Amerika. Sabi niyo, malungkot kayo pag 10,000 lang. O, pwede bang sagutin ko lang na na-achieve na natin yan? Yung hindi ako malulungkot. At talagang malaki-malaki. Sub-sub man daw siya sa trabaho habang nasa New York at California. Nag-enjoy din daw siya sa kanyang kauna-unahang foreign trip bilang presidente. Siyempre, yung comfort food na subukan ko ulit dito, si hotdog, si hamburger, at si pizza. Bukod daw sa trabaho, kailangan ding pag-isipan ng binatang presidente kung ano ang isusuot sa mahalagang meetings sa araw-araw niya sa Amerika. Ang detalye na doon di ba? Ito ba formal affair, semi-formal affair, informal affair, depending on what is sought to be achieved with each interaction. Sino yung mga may pasalubong? Yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, wala. Tsokolate lang naman na ipasalubong sa mga kapatid ko. Si Shalani po. Secret yun. Secret? Pero naging seryoso ang usapan nang tanungin ko na tungkol sa report ng IRRC. Posibleng mangyari na halimbawa yung report ng IIRC ay madagdagan o mabawasan pagdating po sa palasyo. Baka. That's why I had it reviewed. What is the overall goal? Ayoko maulit Ito ang huli niya interview bago tumulak pabalik ng Maynila. Nasaksihan ito ng mga Filipino-Americans kabilang na si Ana the Hurricane Hulaton. Sinagot din ng Pangulo ang mga pangunahing tanong ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa buong bansa. Ang kabuang interview ay mapapanood sa GMA Pinoy TV sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede naman nakalimutan na yung napaalis sila ng Pilipinas dahil
kulang o walang oportunidad doon. There's something in us Filipinos that makes us demonstrate ang malasakit to the homeland. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Ang pagrampa ni Venus Ra at iba pang beauty queen kasama ang PBA stars. At, ayan siya baka kumikindat pa, live interview sa pinakabagong napatalsik sa Survivor Philippines, si Buhawi Meneses. Susunod na yan dito sa 24 Oras.